the show. Kasama natin ang nagagandahang mga dalaga. Of course, we just finished a conversation with Ashley. Ngayon naman si Faye. Faye, maraming salamat. Maraming salamat po, Tito Boy, na nandito po ako ngayon. Hindi ko alam that the movie Dollhouse that starred Baron Geisler, one of the best in this country, ay na-inspire ng kwento mo. Opo, Tito Sige Boy. nga, tell me more about it. Kasi po, very sensitive ako kapag yun ang pag-uusapan. So, kasi ano po, Tito Boy, kasi yung story noon, base siya, yung ginanapan ni Kuya Baron, story siya nung ako and my father. So, he was a drug addict. Medyo sensitive ako kasi baka i-judge siya ng mga tao. Pero nakakagulat nga kasi ang daming na-inspire doon sa story na hindi ako makapaniwala na ang dami din palang katulad ko na pinagdaanan yung ganon. Na nagkaroon sila ng tatay na naging mahina. Ayun yung ginamit na way para makatakas sa problema at para maging matapang. Pero Tito Boy, kahit na naging ganon siya, hindi siya naging mabuting ehemplong ama. Hindi maganda ang tingin sa kanya ng mga tao. Pero sa mata ko, Tito Boy, sa puso ko, mabuti po siyang ama. Kasi pinaramdam niya po sa amin, magkakapatid, kung gaano niya kami kamahal. And hindi po siya nagkulang, tinaguyod niya po kami kahit na naiwan po. Iniwanan po kasi kami ng mama ko nung bata pa ako. Pero hindi ko naramdaman yung pagkukulang ng isang nanay. Kasi nandun din yung lola ko. Na eto nga po siya, Tito Boy, suot ko siya sa Ashes akin. ng lola? Yes, yung green bone niya po nung kinremate po si nanay, yung lola ko po. Sinabi niya po sa akin, hindi pa po ako artista nito nung buhay pa po siya. Sinabi niya po sa akin na, Pong, kapag naging artista ka na at in-interview ka ni Tito Boy, isama mo ako Oh. Sabi niya gano'n. Medyo chismosa po kasi yun. Oh. Lola, kung nasaan ka man, maraming salamat Opo. sa habilin at alagaan namin si Faye. Opo. I'm listening to your story, Faye. Ang hirap ng buhay, itinaguyod kayo ng inyong ama. I understand, hinuhusgahan siya ng tao, mga kapitbahay, dahil nga napunta sa bisyo. Pero pag nililingon mo yan, na nagkabisyo ang inyong tatay, Pag binabalikan ko po yun, syempre, hindi po tama yung ginawa niya. at nasabi mo yan sa kanya, Opo. At lagi niya sinasabi yun sa akin na, anak, pagdaki mo, wag mo akong gagayahin. sinasabi na yon. Paulit-ulit niya sinasabi sa akin na, bakit mo ginagawa Masama pala. Faye, ano yung pinakamahirap? Ang pinakamahirap po maging breadwinner sa murang edad. How old were you? Nung namatay po kasi siya, 14 years old ako. Okay. 6 kami magkakapatid. Ako po yung panganay, so naiwan po sa akin lahat ng mga kapatid ko. Naiwan kami sa lola ko. Kailangan mong isakripisyo yung pagkabata. Yung pagiging bata mo na gusto mo, naglalaro ka lang. Kailangan mong alagaan yung mga kapatid mo na sunod-sunod kayo. Kailangan ko magtrabaho ng ganong edad. Tinda kami ng lola ko ng banana Q, nilalako ko siya sa mga tindahan. And natuto akong maagang dumiskarte sa buhay. Nung nag-aaral ako, sinacrifice ko hininto ko yung school ko nung college. Kasi hindi ko na kaya na sabay-sabay kaming nag-aaral magkakapatid. So, sinacrifice ko na muna na, sige, hihinto muna ako, magtapos muna kayo ng pag-aaral. Faye, may panahon ba na napagod ka? Meron, Tito Boy. At pag Maraming napapagod beses. ka, anong ginagawa mo? Minsan, dumating talaga po sa time, sa punto na, bakit nangyayari sa akin? Kinwestiyon ko siya, na bakit ang dami sunod-sunod yung hirap ng buhay, ano bang kasalanan ko, bata pa ako, bakit ang laki ng obligasyong binigay mo sa akin? Kaya pala na, ayun yung pinagdaanan ko sa buhay, kasi doon ako magiging matatag. Determinado. Masipag, humble, mapagmahal. Nung kasalukuyang question mo ang Panginoong Diyos, paano ka bumabalik? Paano mo sinisiguro na hindi nagtutuloy-tuloy ang pagdududa mo? Nung nararamdaman ko po na kahit na hirap na ako, may darating Okay. May darating na blessing. At may natututunan ako dun sa mga nangyari sa buhay ko na kahit
maging grateful ako sa lahat ng nangyayari sa buhay ko. Maliit man yan, malaki man yan, masama man yan o mabuti, kailangan mong maging grateful. Kasi ayun yung magbibigay sa'yo ng lakas eh. At magiging wais ka sa laban. Lahat tayo itinaguyod natin ng ating mga pamilya. Lumaban ka ng husto. Meron ka bang bagay na hindi gagawin para sa pamilya mo? Wala, Tito Boy eh. Kasi bata pa lang ako eh. Lahat mo gagawin. Ginawa ko na eh. Nagsakripisyo ako eh para mabigay ko sa mga kapatid ko yung maayos kahit papaano na buhay. Ngayon na maganda na ang buhay mo at maganda na ang estado mo, if you were to talk to Lola, anong sasabihin Oh mo? my God. Bago rin mamatay yung lola ko, siya talaga nagsabi sa akin na makukuha ka dun sa pinag-auditionan mo. Kasi Tito Boy, bago siya mamatay, the night before, nag-uusap po kami kasi nag-audition ako sa GMA. Sabi niya sa akin, makukuha ka dyan, magiging artista ka. And then kinabukasan, nung ginigising ko po siya, wala na siya. Kaya ngayon, Nay, andito na yung apo mo. At huwag po kayo mag-alala, tutuparin ko po yung mga pangako ko sa inyo ni Papa. Hindi ko po pababayaan yung mga kapatid ko. And mas lalo ko pa pong pagbubutihan. Maraming po salamat, Nay. I love you. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng inyong kwento. I mean, kasi may mga nagsasabi, ang sexy-sexy naman kasi magdamit. Bakit? You know what I'm talking about? Yes po, Tito Boy. Ano ang nais mong sabihin? akin Bilang babae. Sa akin po, Tito Boy, hindi naman porke ang image niya ay pa-sexy, kabastos-bastos na siya. Kasi pag lumabas naman ako, maayos ako makipag-usap, maayos ako manamit, and alam ko kung ano yung limit. Hindi naman porke na pa-sexy ako, gano'n na lang ako kababa. And it doesn't give anybody permission. Yes, Tito Boy. Hindi ka nagbibigay ng permiso. And Oo. ito yung opportunity na binigay sa akin eh. At ito yung nakita ko na paraan para makapasok ako sa industry na ito. At ang dami po nating veteranong actors na nagsimula, na nagpa-sexy. I agree. Pero, ngayon, hanggang ngayon, nire-respeto pa rin po sila. Dahil nagtrabaho, dahil nag-evolve, Yes. dahil nagporsige, at hindi huminto. Yes, Ika nga Tito sa Boy. laban. Ang tapang mo, Salamat po. saan Tito. ka mahina? Mahina ako siguro sa pamilya din, Tito. Pamilya. Pamilya Oo, talaga. Pamilya. Eh. Ashley, gusto ko marinig yung opinion mo dun sa, people reacting to how you present yourself, yung pananamit. May mga tao kasi, di ba, na diretsa, ang sexy, di ba? Yeah. Actually, Tito Boy, I actually feel confident in my body. Pero lagi nila sinasabi na flat-chested daw ako. So parang, I know, yung binabasa like usually physically, yung word na sexy. If you feel sexy You are. in your own way, wala naman hindi na dapat na natin pinapakinggan pa kung ano mang judgment ng ibang tao. Tama. At saka, ako, huwag sana malilimutan na karapatang pantao. Yes. Ang pananamit is expression. Yes. At hindi yan nagbibigay permiso ng kahit kanino para bastusin ang kapwa. Alam niyo, sa inyong dalawa, hindi tayo matatapos, pero maraming salamat. Hindi totoo. Maraming salamat. Umiyak na ako. Oo, thank you. Oh, Tuesday. Thank you very much. Salamat. Thank you. Maraming salamat. Faith, Grabe, thank you Tito very Boy. much. Thank you po. Maraming salamat sa pagbabahagi Salamat ng po. iyong kwento. Salamat po. At nagdadasal din ako na Lola is there. Yes. Nanonood, nagbabantay, at hindi ka pababayaan. Parati ko sinasabi din to, Ashley, Faye, na andito tayong tatlo, but we're never alone. We stand on the shoulders of our ancestors. Kasama natin ang ating mga magulang. They're cheering for us. Totoo po yan. Di ba? I mean, Totoo kaya po yan. hindi tayo natatakot kasi alam natin hindi tayo mag-isa. But thank you again, Thank Faye. you po, Tito Boy. Tito. Maraming pong salamat Maraming sa salamat pakikinig. din. Maraming salamat. Thank you, Tito Boy. Ashley, maraming